Welcome sa lahat sa YouTube channel na ito. Ngayon ay ipinakita namin ang salita ng Diyos na sinalita ng ating Panginoong Jesucristo sa Bagong Jerusalem Monastery sa Romania. Salita ng Diyos tungkol sa Apocalyptic Fire Part 2, Israel. Huwag kang matakot, sapagkat tatayo ka sa tabi ng mga nasusunog at hindi ka masusunog. Masusunog din ang mga babae. Magkakaroon ng mga buntis, maging sa inyo. Huwag mong takasan ang loko o magsabi ng anumang masamang salita, darating siya, malapit na siya. Palaging pinahaba ng tao ang kanyang edad, ngunit hindi mo ginagawa, at palagi kang nakaupo sa iyong hawla, iniisip ang Diyos. Lumipas ang langit at lupa, ngunit ang nakasulat, hindi lumilipas ang isang minuto. Iyan ang ginawa nila noong panahon ng Babylon, iyon ang ginawa nila sa panahon ng Baha. Iyon ang ginawa nila sa lahat ng oras na pinagbantaan sila ng Diyos ng kamatayan, kahit ang hangin ay hindi mananatili. At ang hangin ay liliko, at ang langit ay matutunaw. Ikaw lamang ang natitira, ang kasama ng Diyos, at hindi mo malalaman kung saan ka pupunta, sapagkat ito ay isang misteryo. Iyan lang ang maririnig mo, pumunta ka rito, pataas, sa tingin mo ba magkakaroon ng digmaan sa pagitan ng langit at lupa? Ngunit hindi gayon, makasalanan sa mananampalataya. Ang digmaan ay ginawa, ngunit ang tuol ay hindi tinatawag. Ang Diyos kasama ang kanyang kawan, at ang dyablo kasama ang kanyang kawan. Magkakaroon ng digmaan na hindi pa naganap mula noong mga panahon, at ang Diyos ay mananatili sa kanyang mga tao, na ang langit ay mananatili rin dito sa lupa. Isulat sa banal na aklat. Ang apoy ay hindi mag-aapoy mula sa langit, kundi mula sa iyo, Ama, mula sa sanlibutan. Israel, ang buong langit ay naroroon kapag nagkasala ka. Dito tayo magkakaroon ng ating tirahan, sa lupa. Ang lupang ito ay magiging hardin ng aking mga tao, at gagawin ko itong langit na pinalamutian ng mga puno at musika ng mga anghel at mga ibon. Ang lupang ito ay magiging paraiso, ngunit lilinisin ito ng Panginoon, gaya ng nakasulat sa aklat. Maging handa sa wakas, huwag magsunog sa basura, dahil lahat ng makasalanan ay mapapahamak. Maging mabuti, dahil darating ang wakas. Matutong magkaroon ng malinis na puso. Ang Diyos ay dumarating sa iyo, kasama ang kanyang buong langit upang manatili sa iyong puso, upang iligtas ka mula sa apoy, na ikaw ay manatili sa gitna ng apoy, at hindi ka masusunog, tatayo ka sa gitna ng digmaan, at hindi mawawala. Para sa ilan sa inyo ay nagsasalita kami. Tatayo ka sa madilim na lugar at magbibigay ng liwanag, at liliwanagan nito ang nilalang, na liliwanagan ng Diyos sa iyong puso. Sorry sa ginawa ko. Matagal akong nagagalit, dahil ang taong ginawa ng Panginoon, sa lahat ng bagay ay ginawa ng Panginoon. I'm sorry binigay ko sa kanya ang MY secret. Ikinalulungkot ko na ibinigay ko sa kanya ang aking mukha. Ikinalulungkot ko na ginawa ko siya, at hiningahan siya ng espiritu ng aking espiritu upang siya ay maging banal sa lupa, at ngayon ay nakikipaglaro ang mga maruruming espiritu sa taong pinabanal ng Panginoon sa lahat ng bagay. Ginawa ko siya na may banal na mukha, may banal na katawan, may banal na salita. Hindi siya parang hayop, nakadapa, at may boses na parang hayop, pero ginawa ko siyang espesyal. At narito, Ama, ang taong iyon ay lumayo sa Panginoon, nilapastangan niya ang Panginoon, napopoot siya sa Panginoon, nagsasalita siya ng masama tungkol sa Panginoon. Ngunit alamin mo, Padre Daniel, na kung ano ang nangyari sa Sodoma at Gomora, at kung ano ang nangyari sa mundo noong panahon ng Baha, ay gayon din ang mangyayari sa mundong ito. Ang Diyos ay hindi na nagpupumilit na linisin ang isang makasalanan sa kanyang mga kasalanan, dahil kahit ilang beses niya itong nilinis, kahit ngayon siya ay natagpuan hindi tulad ng isang tao, ngunit mas masahol pa kaysa sa isang aso, dahil ang aso ay 10 beses na mas matalino kaysa sa isang tao, dahil kapag tinawag niya siyang kilala siya ng lalaki, at mabilis na napag-isip-isip, ngunit hindi na kilala ng lalaki ang Panginoon. Upang magbago, hindi na ito nagbabago, tulad noong panahon ni Noah. Sinasabi ng Panginoong Jesus sa lahat ng dako, sa Espiritu, na ang apoy ay darating sa iyo, ang kamatayan ay darating sa mundo, ngunit sino ang makakarinig? Na bagaman sila'y may mga tainga. Walang nakakarinig, gaya noong mga araw ng Sodoma at Gomora, ako ay isang kalapating mababa ang lipad. Matyaga siya sa gutom, ngunit hindi siya sumusuko. Sa halip na umiyak at magluksa, may mga pag-aaway at mga salita ng panunuya kahit pagkatapos ng salot na ito. Mas mabuting maghanda, darating na.
Ipinadala ng Diyos ang kanyang anghel at sunugin ang mundo. Sa ano? Hindi sinabi. At saka ano ang gagawin mo? Saan ka ba magkakasya? Sa aba ng iyong buhay, na kahapon at kahapon ay sumisigaw at natakot sa aking galit, maging tapat na nagsasalita lamang ako mula sa aklat, ngunit hindi mo alam kung saan ako nagsasalita, dahil hindi ka nagbabasa. Hindi ako nagsasalita mula sa gitna o mula sa simula, ngunit nagsasalita ako mula sa pinakahuling pahina ng libro. At linisin mo ang iyong sarili, Ama, upang ikaw ay maitaas. Bakit ka kumakain ng apoy? Naririnig mula sa langit na ang ilan sa mga Kristiyano ay nakaupo sa hapag kasama ng mga pagano na kumakain ng apoy. Naririnig sa langit ng sabihin ng lalaki, Kaibigan, bigyan mo ako ng apoy, at masayang binibigyan siya ng apoy ng kaibigan. Gumawa siya ng mga tambak na apoy sa lupa. Ito ang paghihirap ng tao sa lupa, apoy, na malapit ng magsunog ng lahat. Israel, kung ako ay nasa iyong lugar, ako ay malulunod dahil ito ay nakatayo sa harap mo, ako ay susunugin ang aking sarili, dahil ito ay nakatayo sa iyong kamay. Israel, dahil sa kasamaan na umabot sa kataasan, ikaw ay mapapahamak. Takbo ngayon! Takbo ngayon! Israel, tumakas sa apoy, tumakas! Saliksikin na ang iyong espiritu ay hindi papatay, ito ay matatagpuan din sa isang lugar, sa Bayon. Humayo ka at hanapin mo siya at makipagkasundo ka sa kanya. Hilingin sa kanya na tanggapin ka, patawarin ka, at ang anghel ay maupo sa iyong kanang kamay, sapagkat ipinapahayag ng anghel ang kapanglawan na nagpapahirap sa iyo. Israel, aking bayan, kumain ng mana mula sa Diyos, upang ang iyong espiritu ay gumaling, upang ang iyong espiritu at katawan ay gumaling. Kumain ng mana, sapagkat ang taong humiwalay sa Diyos ngayon ay nabubuhay lamang sa tinapay at karne at apoy. O banal na mukha, bakit mo dinumisan ang iyong sarili, at ipininta mo ang iyong sarili, at ginawa mong put sa Diyos? Makinig, mga Kristiyano, dahil sa pamamagitan ng apoy ang Panginoon ay nagsasalita sa harap mo, at sa apoy na ito ang buong lupa ay masusunog, at ang Amerikana ng langis na isinusuot mo ngayon ay masusunog din. Naniniwala ka ba? Isa pang salita na sinasabi ko, dahil sa sobrang alak, magliyab at masusunog ang buong mundo, at hindi mo alam kung saan ka hahantong. Saan ka pupunta? Sapagkat ang apoy ay kakalat gaya ng pagkalat nito sa tuyong damo. Ngunit ikaw, na magkakaroon ng pananampalataya at Diyos sa iyong puso, ay hindi mag-aapoy. Makinig, Christian, darating ang sinasabi sa iyo ngayon. Kung hindi pa ito dumating bukas, huwag kang magkakamali, darating ito. Mag-ingat! Tinuturuan ka ng Diyos ng mabuti, nagpasya ang Diyos na sunugin ang lahat. Tandaan, 2 minuto lang ang lumipas mula nang umalis ang Big Boss sa pabrika sa Pitesti. Inalis siya ng dyablo, ngunit alamin na hindi siya nakatakas, at maririnig mo na siya ay nahuli ng isang mabigat na lahi, dahil dinala niya ang aking bansa sa kapahamakan, na hindi na ito naging ganito mula pa noong panahon. Pinaghalo niya ang tupa sa mga kambing, pinaghalo niya ang mga unggoy. O Ama, anong ginawa niya? Face to face ay hindi nakilala. Kung siya ay isang taong kalugod-lugod sa Diyos, hindi niya hahayaan na ang mga nilalang ay kumilos ng hindi tama. Dinala niya ang lahat ng hininga sa apoy, habang nagsimula itong mag-alab sa bawat lugar. Tingnan mo, Ama, kung paano masusunog ang buong lupa. Kapag nagliyab ang lupa, hindi masusunog ang aking mga mananampalataya. Walang matitirang puno o bahay na hindi masisira, walang hindi masira, hindi sa abot ng iyong daliri, hindi mapula sa apoy, ngunit ang tahanan na ito lamang ang mananatili, alalahanin, at basahin ang talinghaga ni Noah. Noah, ako ang nanay mo. Noah, ako ang iyong hipag. Noah, ako ang tiyuhin mo. Ako ang iyong apo. Ngunit walang magawa si Noe, sapagkat hindi niya ikinandado ang pinto, at ang mga nasa labas ay hindi naniniwala. Sino ang nagsara nito? Mula sa itaas, sapagkat ang mga nasa labas ay nagsasabi at sumisigaw, hindi ba't ang Bahakom? Crush namin siya ni Noah. Bakit hindi nila sinira ang barko? Mga anak, na hindi nila kaya, na hindi sila binigyan ng Diyos ng pahinga para gawin yon. Na kahit ngayon siya na nagbabanta sa iyo ay walang pahinga, na ang lahat ng hininga ay dadaan sa apoy. Aking mga anak, iwanan ang lahat, maghanda, sapagkat ang apoy ay dumarating.
Hayaang walang anuman sa mundo sa iyo o sa iyong bahay na nasusunog. Ang apoy ay hindi dumarating para sa iyo, ngunit kung magkakaroon ka ng isang bagay ng mundo, ito ay susunugin ka at gugustuhin mong alisin ito, ngunit hindi mo magagawa dahil ito ay mananatili sa iyo. Papasok ka rin sa tubig, ngunit hindi mo ito mapapatay. Ang lupa ay babad sa labi ng mga sandata ng apoy. Kapag sila ay pumutok, ibabalik nila ang lupa. Pagdating ng katapusan ng mundong ito, siya ay magdadalamhati at sisigaw para sa pagdating ng kamatayan, at ang kamatayan ay hindi darating. O, ang lalaki ay kayang manatili sa gabi na may tubo sa kanyang bibig, na may apoy sa kanyang bibig. Anong sakit ang mangyayari sa mundo? Walang sakit na hihigit pa sa apoy. Ang taon na may mga unang sakit ay tapos na, ito ay handa na, ito ay nasa threshold. Darating ang sakit, totoong sinasabi ko na tinitipon ko sa tabi ang mga umiibig sa Diyos at nag-aapoy sa lupa, at ang mga hindi sumusunod. Huwag isipin ng mahilig sa apoy, mga naninigarilyo, na hindi siya binayaran ng apoy.